Mga kasirin, ito na yata ang isa sa pinakadelikadong kwento na mababasa natin dito sa The Sirin Sessions. Isang gabi ng tukso na pwedeng makasira ng pamilya. Paano nagsimula? Paano natapos? O may mas matinding revelasyon? Nako, siguradong maraming magre-react dito. Kaya relax lang, makinig, at alamin natin ang buong kwento. Mga kasirin, don't forget to like and subscribe para sa mga update story natin. DJ Sirin, hindi ko alam kung paano ko sisimulan to, pero isa lang ang sigurado. Hindi ko na kayang itago ang kasalanang ito. Ako si Daniel, 33 years old, may asawa at isang anak. Maayos naman ang buhay ko, trabaho, pamilya, inuman tuwing weekend. Simple lang. Wala akong bisyo, hindi ako naglalaro ng apoy. Pero isang gabi, isang kasalanang hindi ko na mabubura ang naganap. Kasalanan ko, kasalanan naming dalawa. At ang pinakamasaklap, hipag ko ang kasama ko sa kasalanang yon. Si Camille. Birthday ng bunso namin, kaya nagtipon-tipon ang pamilya sa bahay ng mga magulang ko. Nandoon si Mrs., si Utol, at syempre, si Camille, ang misis ng kapatid ko. Noon pa man, alam kong maganda, si Camille. Yung tipong kahit simpleng babae lang may kakaibang dating. Mahaba ang buhok, makinis, morena, pero may mapupulang labi. Hindi bastusin, pero may aura siyang parang may itinatagong kalandian. Pero ngayong gabi, iba siya. Suot niya ang isang puting crop top, yung hapit na hapit sa katawan niya, at maiksing shorts na parang hiniram lang sa pamangkin namin. Ang kinis ng hita niya. Napansin ko agad yun, at napansin din niya akong napatingin. Ngumiti siya. Isang ngiting may ibig sabihin, at doon nagsimula ang lahat. Habang tuloy ang inuman, hindi ko maiwasang hindi siya mapansin. Lalo na sa tuwing didikit siya sa akin ng pasimple. Sa tuwing ipapatong niya ang kamay niya sa hita ko pag tumatawa. Sa tuwing pasimpleng ilalapit niya ang katawan niya sa katawan ko. At talagang hindi ko alam kung lasing lang ako o sinasadya niya, lalo na nang dumaan siya sa likod ko. Damang-dama ko ang malambot niyang dibdib na sumagi sa likod ko. Nagkatinginan kami. Hindi ako kumibo. Pero siya, ngumiti lang ulit. At sa mga titig niyang yon, alam kong may nangyayaring hindi dapat. Alam kong may gustong mangyari si Camille. Pagsapit ng 12:00, nagsipag-uwian na ang ibang bisita. Si Mrs. pumasok na sa kwarto para matulog. Si Utol, lasing na at nakahandusay sa sofa. Ako, naiwan sa lamesa, nagtatapon ng basyo ng beer. At si Camille, lumabas ng bahay, dumaan sa tabi ko. Sinadya bang idikit ang dibdib sa braso ko? Bumulong siya. Kuya, samahan mo nga ako saglit sa labas. Parang ang init dito eh. Alam kong may mali. Pero alam kong gusto kong sundan siya. At sa sandaling yon, hindi ko na inisip kung anong tama. Dahil sinundan ko siya. At doon sa madilim na bahagi ng likod bahay, nagsimula ang kasalanan. DJ Sirin, gusto ko sanang sabihin na natapos ang lahat doon. Na hindi ko sinundan si Camille, na lumayo ako at inisip kung ano ang tama. Pero hindi. Dahil sa gabing yon, mas lalo kong piniling magkasala. Paglabas ko sa likod bahay, tahimik ang paligid. Ang tanging maririnig lang ay ang marahang ugong ng mga kuliglig at ang mahihinang huni ng hangin sa mga dahon. At si Camille, nakatayo sa harap ko. Walang sinasabi, nakatingin lang. Pero sa tinginan naming yon, parang kami na mismo ang nagkaintindihan. May mangyayari at wala na kaming balak pigilan. Lumapit siya sa akin. Mabagal. Sinadya. Ramdam kong nanunuyo ang lalamunan ko. Ano? Camille? Bulong ko pero hindi. Ko rin alam kung bakit ko pa sinabi dahil bago pa man ako makapag-isip ng tama,
Hinawakan niya ang dibdib ko. Mainit ang palad niya. Ramdam ko ang bahagyang paggalaw ng daliri niya sa damit ko na parang sinusukat kung hanggang saan ako magpapadala. At eto na nga, nagpapadala na ako. Wala pa rin siyang sinasabi. Pero unti-unti niyang inilapit ang labi niya sa tenga ko. Sikreto lang natin to, di ba? Damang-dama ko ang init ng hininga niya. Ang lambot ng mga labi niyang halos dumikit na sa balat ko. At sa puntong yon, wala nang dapat pang sabihin. Dahil hinawakan ko ang bewang niya. At sa unang pagkakataon, hinayaan niyang mapalapit sa akin. Ang katawan niya, walang sino man sa bahay ang nakakaalam. Sa loob mahimbing na natutulog si Mrs. Si Utol, lasing na lasing sa sofa, at kaming dalawa ni Camille, magkaharap sa likod bahay. Sa gitna ng dilim, sa gitna ng kasalanan, hinawakan niya ang batok ko. Malambot ang palad niya, lalo siyang lumapit. Dumikit ang katawan niya sa katawan ko. At nang maramdaman kong wala siyang suot na bra sa ilalim ng manipis niyang damit, wala nang atrasan to. DJ Serene, sa gabing yon, wala na akong pakialam kung ano ang tama o mali. Ang alam ko lang, gusto ko siya at gusto rin niya ako. Sa madilim na sulok ng likod bahay, wala kaming ibang kasama kundi ang nag-aalimpoyong pagnanasa na unti-unting sumusunog sa amin. Magkalapit ang mukha namin. Sobrang lapit na halos magdikit ang mga labi namin. Hinawakan ko ang bewang niya. Hinila siya palapit sa akin at hindi siya lumaban. Sa halip, lalo siyang dumikit. Damang-dama ko ang lambot ng katawan niya. Ang matigas na dibdib niyang sumasagi sa akin. At sa puntong yon, wala nang ibang maririnig kundi ang mabilis naming paghinga. Tukso na lang ang naghihintay ng susunod na mangyayari. Hindi ko na napigilan. Hinalikan ko siya, mainit, mapusok, walang pag-aalinlangan, at ang inaasahan kong pagtutol, wala dahil ilang segundo lang ang lumipas. Siya na mismo ang humawak sa mukha ko ginantihan ng halik ko. Lalong lumalim ang halikan namin. Hindi ito halik na simpleng tukso lang. Ito yung halik na may matagal ng itinatagong pagnanasa. Yes. Sinong mag-aakalang hahantong kami sa ganito? Hindi ko na alam kung paano kami napasandal sa dingding. Basta ang alam ko, yakap ko na siya ngayon. Mahigpit, mainit. Lalo siyang dumikit sa katawan ko. Kinikis-kis ang sarili niya sa harapan ko. At nang maramdaman niya kung gaano na ako katigas, ngumiti siya. Gusto mo to, di ba Kuya Daniel? Bulong niya, alam niyang wala na akong kawala. DJ Serene, sa gabing iyon, sa likod bahay kung saan walang ibang nakakakita, akala ko isang gabi lang to ng tukso. Isang lihim na kayang itago habang buhay. Pero mali ako. Dahil ang akala kong isang simpleng pagnanasa lang, ay mas malalim pala kaysa sa iniisip ko. Mainit ang mga halik namin. Walang pag-aalinlangan. Walang takot. Hanggang sa maramdaman kong lumuluha, si Camille. Umiiyak siya, napahinto ako. Bakit? Tumingin siya sa akin, may lungkot sa mata. Daniel, matagal na kitang gusto. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Nagpanik ako. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Kahit alam kong ayaw ko nang marinig ang sagot. Huminga siya ng malalim tapos hinawakan ang mukha ko. Nung una pa lang kitang nakilala, ikaw na ang gusto ko, hindi ang kapatid mo. Akala ko tukso lang to. Akala ko simpleng kapusukan lang. Pero hindi pala. Matagal na niya akong gusto. At mas malala, pinakasalan niya ang kapatid ko para lang mapalapit sa akin. Nabitawan ko siya. Napaatras. Camille, mali to, pero hindi siya natinag. Lalong lumapit. Hinawakan ang kamay ko. Ayoko nang pigilan, Daniel. Matagal ko nang pinipigilan. At sa gabing yon, hindi lang basta tukso ang bumalot sa amin.
Isang mas malalim na sikreto na hindi ko alam kung paano tatakasan. Dahil kung matagal niya na akong gusto, may chance ba na ako rin? DJ. Serene, sa gabing yon, hindi. Lang katawan ko ang nagkasala, pati puso ko. Ang akala kong isang gabing puno ng kapusukan lang, ay mas malalim pala. Dahil matapos ang lahat ng sinabi ni Camille, hindi ko na alam kung sino ang traitor sa amin dalawa. Siya ba na pinakasalan ng kapatid ko kahit ako ang gusto niya? O ako, na ngayon lang naisip kung anong ibig sabihin ng lahat ng titig, haplos, at biro niya noon pa man? At ang mas masakit, bakit parang hindi ko siya kayang iwasan? Daniel, sabihin mo wala kang nararamdaman. Tahimik lang ako. Sabihin mong mali ito. Alam kong mali. Pero imbes na tumalikod, ako at layuan siya, hinila ko siya palapit at muli, hinalikan ko siya. Dapat hindi ko na siya hinawakan. Dapat hindi ko na siya nilapitan. Dapat hindi ko na siya hinalikan. Pero paano ko ipapaliwanag na hindi lang katawan ko ang bumigay sa tukso? Dahil nang yakapin, niya ako ng mahigpit. Pakiramdam ko, matagal ko na rin siyang gusto at matagal ko lang itong itinanggi sa sarili ko. 2:00 na ng madaling araw nang umakyat kami sa taas. Tahimik. Dahan-dahan. Walang dapat makarinig. Sa loob ng bahay, tulog na ang lahat. Pero kami, gising na gising sa kasalanang hindi na namin matatakasan. Pagkapasok namin sa kwarto, agad kong isinara ang pinto. Si Camille, nakatayo sa harapan ko, hinihintay ang susunod kong gagawin. Hinawakan ko ang bewang niya, hinalikan ang leeg niya at bago ko patuluyang alisin ang suot niyang manipis na damit, may kumatok sa pinto. Tok, tok, tok. DJ Serene, sa gabing yon akala ko ang kasalanan namin ni Camille ay hanggang sa isang gabing iyon lang. Akala ko tapos na ang lahat pagkatapos ng unang halik. Akala ko kayang itago ang lahat ng walang bumubulong sa konsensya ko. Pero hindi pa pala ako alam. May mas malalim pang dahilan kung bakit siya nasa buhay ko. At kung bakit kahit anong pilit kong lumayo, hindi ko magawa. Tok. Tok. Tok, napatigil kami. Nagkatinginan. Daniel, bulong ni Camille, nanginginig ang boses. Tumingin ako sa pinto. Walang anino sa ilalim nito. Tahimik. Tulog na siguro sila, bulong ko. Pero hindi pa rin gumagalaw si Camille. Doon ko napansin, namumutla siya. Para bang may takot sa mga mata niya at bago ko pa siya matanong kung bakit. Tumunog ang cellphone niya. Kinuha niya agad ang cellphone. Pero nakita ko kung paano nanlaki ang mga mata niya nang mabasa ang mensahe. Nagulat ako nang bigla siyang mapaupo sa kama. Camille, anong problema? Tanong ko. Napakagat siya sa labi. Nanginginig ang mga daliri niya habang hawak ang phone at nang ibigay niya ito sa akin para basahin ang laman ng message. Pakiramdam ko, bumagsak ang mundo ko. From unknown. Alam kong magkasama kayo ngayon. Huwag mong akalaing hindi kita kayang sundan. Nasa tabi-tabi lang ako, Camille. May nakakaalam. Camille, sino to? Tanong ko. Ramdaman ka ba sa boses ko pero imbes na sumagot agad, napayuko siya, hindi makatingin sa akin? Camille, sigaw ko. Hanggang sa wakas, bumulong siya ng isang sagot na hindi ko kailanman inasahang maririnig ko. Siya ang dahilan kung bakit ako napilitang pakasalan ang kapatid mo. Napaatras ako. Ano? At doon, sa loob ng madilim na kwarto, habang tahimik ang buong bahay, isinumpa ko ang gabing yon. Dahil doon ko lang nalaman na hindi lang kami dalawa ang may itinatagong sikreto. DJ Serene, sa gabing yon, hindi. Lang init ng katawan ang bumalot sa amin ni Camille. Takot, kabog ng dibdib,
Panginginig. Dahil sa isang mensaheng hindi ko inaasahan biglang nagbago ang lahat. May nakakaalam. At mas malala, may itinatago pa si Camille na hindi ko alam. Kung akala ko, simpleng kasalanan lang to, mali ako. Mas malalim pala ang lalim ng impyernong pinasok ko. Camille, anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Nanginginig ang kamay habang hawak ang phone niya. Ang text message mula sa unknown sender ay parang demonyong bumubulong sa tenga ko. Alam kong magkasama kayo ngayon. Huwag mong akalaing hindi kita kayang sundan. Nasa tabi-tabi lang ako, Camille. Sino ang taong to? At bakit parang alam na alam niya ang bawat galaw namin? Si Camille hindi makatingin sa akin. Nakatungo, halos mangiyak-ngiyak, hanggang sa lumapit. Ako at marahan siyang hinawakan sa baba, itinaas ang mukha niya para magtama ang mga mata namin. Camille, anong tinatago mo? At sa wakas, bumulong siya ng sagot. Daniel, hindi lang ito tungkol sa atin. Anong ibig mong sabihin? May isang tao sa nakaraan ko na hindi ko basta-basta matatakasan. Lumunok siya ng mariin, huminga ng malalim, tapos dahan-dahang nagsalita. Bago ko pa nakilala ang kapatid mo, may isang lalaki na akong karelasyon. Napatigil ako. Sino? Naputo lang sagot niya nang biglang muling may kumatok sa pinto. Tok, 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 mas malakas, mas sunod-sunod. Parang isang taong hindi lang basta kumakatok, isang taong nagmamadaling pumasok. Bigla akong napatingin kay Camille. Putlang-putla siya at doon ko lang napansin. Nanginginig siya sa takot. Siya to, bulong niya. Siya yung lalaking hindi ko kayang takasan. Dumating na siya. DJ Serene, sa gabing yon, hindi lang takot ang naramdaman ko. Pangamba, kaba, at isang pakiramdam na parang may mas malaking dilubyong paparating. May kumakatok sa pinto. Tok, tok, tok. Mas malakas, mas sunod-sunod. Si Camille, nanginginig na sa takot. Siya to, Daniel. Bulong niya, halos hindi na makahinga. Siya sino? Tanong ko, pero bago pa siya makasagot, bumukas ang pinto. At sa pintuan, may isang lalaking nakatayo, matangkad, matipuno ang katawan. Matapang ang itsura, at sa kanyang mga mata, galit. Kamusta, Camille? Malamig niyang sabi. Sino to? Tumayo ako agad sa harapan ni Camille, parang instinct na protektahan siya. Pare, sino ka? Tanong ko, naninigas ang panga, hindi siya sumagot. Ngumiti lang ng matalim bago tumingin kay Camille. Wala ka talagang balak sabihin sa kanya, ano? Napatingin ako kay Camille. Putlang-putla siya. Camille, anong ibig niyang sabihin? Pero hindi pa rin siya makapagsalita. At doon na naglakad papasok ang lalaki, direktang nakatitig sa akin. Ako nga pala si Adrian. Aniya, inilahad ang kamay na hindi ko tinanggap. At ako ang unang lalaking minahal ni Camille. Natahimik ako, parang binuhusan ng malamig na tubig. Ano? Tumawa si Adrian pero halatang may tensyon. Yeah, pre. Bago pa niya nakilala ang kapatid mo, akin na siya. Ano, Camille, totoo ba ito? Sigaw ko. Pero imbes na sagutin ako ni Camille, nagsalita si Adrian. Alam mo bang dapat kami ang ikakasal? Aniya, nakatitig sa akin, pero bigla siyang nawala. Nagpakasal sa kapatid mo at hindi ko alam kung bakit. Napatingin ako kay Camille. Camille, totoo ba ito? Napahigpit ang hawak niya sa kamay ko. Hindi pa rin siya sumasagot. Pero sa tingin pa lang niya, alam kong may tinatago siyang mas malala. At doon ko lang napagtanto. Baka hindi lang affair ang problema namin. Baka may mas madilim pang lihim na kailangang ilabas. DJ Serene, sa gabing yon,
Hindi lang init ng katawan at konsensya ang bumabagabag sa akin. May mas malalim pa palang sikreto si Camille. At ang lalaking nasa harapan ko ngayon, si Adrian, may hawak na bagay na kayang guluhin ang buhay naming lahat. Sa loob ng kwartong iyon, hindi na lang ito tungkol sa pagtataksil. Tungkol na ito sa katotohanang pilit niyang nililihim. Tumawa si Adrian, pero halatang pilit. Mukha kang naguguluhan, Daniel. Siyempre, naguguluhan ako. Ano, Adrian? Gusto mo bang diretsuhin mo na kami? Sigaw ko. Pero imbes na sagutin ako, may inilabas siyang isang puting sobre mula sa bulsa niya. Pinato niya ito sa kama, at nang bumukas ang takip, tumambad sa amin ang laman. Isang dokumento. At sa pinakataas may nakasulat. DNA test result. Napaatras ako. Nagtagpo ang mga mata namin ni Camille. Putlang-putla siya. Camille, ano to? Pulong ko. Pero, imbis na ako ang sumagot, si Adrian ang bumunghalit ng tawa. Mukhang hindi mo pa rin alam, pre. Sige, ako na ang magsasabi sa'yo. Lumapit siya sa amin. Itinuro niya ang papel. At sa isang iglap, bumagsak ang mundo ko. Daniel, hindi mo tunay na kapatid ang asawa ni Camille? Parang tumigil ang oras. Ano? Napatingin ako kay Camille, naghihintay ng pagsisinungaling ng kahit anong sagot na pipigil sa sakit na unti-unting lumalamon sa akin. Pero wala, tahimik lang siyang nakayuko at sa wakas bumulong siya. Daniel, totoo ang sinabi niya. Ibig sabihin, ang lalaking pinakasalan ni Camille, ang lalaking tinuturing kong kapatid sa buong buhay ko, hindi ko pala tunay na kadugo. Napahawak ako sa ulo ko. Bakit hindi ko to alam? Napabuntong hininga. Si Camille, pero bago pa siya makasagot, si Adrian ang muling nagsalita. Dahil hindi lang yun ang tinatago niya. Lumingon ako sa kanya. Ano na namang kalokohan to, Adrian? Umisi siya. Tinuro si Camille. Itanong mo sa kanya kung sino talaga ang ama ng anak niya. Nalaglag ang panga ko. Ano? Si Camille mabilis na umiiling. Daniel, huwag kang makinig sa kanya. Pero huli na. Dahil sa titig ni Adrian, alam kung hindi siya nagsisinungaling. May mas malalim pang dahilan kung bakit siya nandito. At sa susunod na kabanata, malalaman mong hindi lang pagtataksil ang kasalanang nagawa namin. DJ Serene, kung akala ko'y naiintindihan ko na ang lahat, mali ako. Dahil ang pinakamalaking kasinungalingan, nasa dulo pala ng kwentong ito. At sa sandaling matuklasan ko ang katotohanan, wala nang balikan. Itanong mo sa kanya kung sino talaga ang ama ng anak niya. Tumambad ang katotohanang matagal nang inilihim sa akin. Si Camille, napapikit, nanginginig, hindi makapagsalita, at si Adrian, may isang ngising punong-puno ng panlilinlang. Daniel, mahina at garalgal ang boses ni Camille. Wala akong ibang magagawa kundi sabihin na sa'yo ang totoo. Napalunok ako. Sino? Ang asawa mo. Parang huminto ang mundo. Napaatras ako, hindi makapaniwala. Anong ibig mong sabihin? Lumunok si Camille, halos hindi makatingin. Matagal ko nang alam, pero hindi ko masabi sa'yo. Dahil kung malalaman mo, doon ko lang napagtanto kung gaano kalalim ang kasinungalingang kinalakihan ko. Hindi ko pala tunay na kapatid ang asawa ni Camille. At ang anak na inakala kong akin, sa kanya pala. Nagpanting ang tenga ko, ginamit lang ako, niloko, pinagmukhang tanga, mga hayop, pulong ko, nanginginig ang kamao ko. Pinaglaruan niyo lang ako, pero bago pa ako makagalaw, may kumalabit sa akin. Si Adrian, may hawak na baril. Pasensya ka na, pre, aniya. Pero hindi lang ikaw ang niloko ni Camille. Bang! Isang putok ng baril ang umaling-awngaw sa silid
Nakita kong napaluhod si Camille, hawak ang tiyan niya. May dugo. Anong ginawa niya? Agad akong sumugod kay Camille, hawak siya, pero naramdaman ko ang malamig na dulo ng baril sa batok ko. Gusto mo bang sundan siya? Tanong ni Adrian. Malamig ang boses. Tumingala ako. Bakit mo to ginagawa? At sa huling beses, ngumiti siya. Dahil walang pwedeng lumabas ng buhay sa kwentong to. Hindi ko na alam kung paano ako nakagalaw. Isang iglap, isang malakas na tunog. Bang! May sumabog na dugo sa harapan ko. Pero hindi ako ang tinamaan, si Adrian. Napatigil ako, napatingin kay Camille. Hawak pa rin ang sugat niya. Pero siya ang may hawak ng baril ngayon. Siya ang bumaril kay Adrian. Sa huli, may isang bagay lang akong naisip habang buhat ko si Camille, duguan, habang nagkakagulo ang lahat. Ang kasalanan ay may bayad. At minsan, walang happy ending ang mga lihim na relasyon.